Paano nga ba ang isang katulong maging multiple visa holder sa China? If interested kang malaman, then you are in the right channel. At pag-usapan natin lahat yan in this video. Una sa lahat, magpakilala muna ako sa inyo, of course. Hello everyone, Lizzy here again and welcome to my personal vlog. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. So bago ang lahat, multiple visa holder na pala ako sa China. Dahil tuwing magbakasyon yung amo ko doon sa China, lagi akong dinadala. At alam ko marami din dito mga katulong sa Hong Kong na dinadala din ng China. Kasi yung mga Hong Kongers employer, lagi talagang gumagala yan sa China, mura kasi doon. At maliban sa mura, maraming mga galaan. Dahil napakalaki naman talaga ang bansang China. At ito na rin ay guidelines nyo kung nangyari offeran kayo na magpuntang China, alam nyo na kung paano. Yung multiple visa holder viewers is hindi po ganon kadali. So kailangan nating dumaan sa process bago tayo doon makarating sa multiple visa. So ano bang gagawin nyo? At first, kung sinasabihan kayo ng amo nyo na dalhin kayo ng China, kailangan nyong mag-apply ng visa. So since nga na si amo naman yung nag-offer na dalhin kayo, majority talaga is sila yung nagpa-process. Pero meron ding mangilan-ngilan or meron ding mga ibang amo na ayaw nilang mapagod, gusto nila ikaw na mahumanap ng paraan. Sa pag-a-apply naman ng visa, everything is done online. At tiyak naman na hindi ka mahihirapan dahil latest naman yung mga technology natin ngayon at masisearch mo lang yan sa Google. Like how to apply Chinese visa for first timer. And then bibigyan ka ng link at doon ka fill up ng mga form na kakailanganin, mga basic information at nakalagay din doon kung ano yung mga list of requirements na kakailanganin mo. At no worries, since na ma-approve na yung application mo, mag-i-email yan sa'yo at yung email nila, kailangan mong i-print out. It means na qualified ka na to apply for first-timer visa and yun yung dalhin mo doon sa China Immigration. So yung paper na pala yun, ibig sabihin no, na-approve na yung application mo pag binigyan ka ng paper. At kung hindi naman na-approve yung application mo, magsasabi na naman sila na reject. So once na sinabing reject, kailangan mo mag-apply ulit and magsasabi na naman sila kung ano yung mga reason kung bakit rineject and baguhin mo yon para ma-approve. So ang dadalhin lang yung mga requirements, yung iyong application, online application, yung iyong passport, picture, latest picture na passport size, kontrata natin dito sa Hong Kong at visa. And lastly, of course, wag natin kalimutan yung ating Hong Kong ID at Hong Kong ID din ng employer natin. Kung first time ka palang mag-apply ng Chinese visa sa China, isang entry lang yung binibigay ng immigration. 'Di ba napaka-strict? Single entry for 1 month duration of stay. Ganyan talaga strict sila lalo na sa mga Pilipino na mga domestic helper dito sa Hong Kong. Marami rin kasing cases na nagra-run away yung mga domestic helper kaya naging strict yung China immigration or yung Hong Kong immigration na pag-a-applyan natin ng visa. At pagkatapos niyan mga viewers, pag mag-apply ka naman ng pangalawang visa for second time, so the same pa rin yung process and for this time, dalawang entry naman yung ibibigay sa'yo ng Chinese immigration. So since nga na second time mo nang mag-apply, dalawang entry na yung ibibigay. Almost the same pa rin, 30 days yung duration of stay mo o doon sa China. And finally, for the third time na apply, ito na yung pinaka-exciting part. Dahil since third time mo na nga mag-apply, qualified ka na for multiple visa. Diba? So ito lang yung mga first requirements nila. Kailangan mo muna mag-apply ng first, second, and then pag third mo, pwede ka nang qualify for multiple visa. Of course, the same lang din yung mga requirements. Kailangan mo mag-sign ng application online and then mag-book ng appointment. I know pala, once na na-approve mo yung application mo online, so magbibigay sila sa'yo ng kailangan mong i-print dalhin sa immigration. So, pwede ka na magpunta doon anytime. And it comes with the same requirements na binanggit ko a while ago. And there you go, magpunta ka na doon sa immigration. And 3 days yung processing nila. And after 3 days, meron ka ng multiple visa once na-approve ka na. So yung multiple visa pala is good for 6 months. And according sa kanila, it will turn to 1 year very soon. Dahil nga first time mo mag-apply ng multiple visa, so 6 months lang muna yung ginarantin nila. And for the next time na mag-apply ka is bibigay na nila sa'yo yung 1 year. And if magtatanong pala kayo kung sa payment, for the first apply visa, mga nasa 400 plus, yung parang 449 yung payment first visa to China, and then pangalawang apply mo ng visa nasa 500 plus, which is dalawa yung entry, and for the third time, which is multiple visa, if ma-approve ka, 700 naman yung babayaran. And ang kagandahan talaga dito sa ating pag-multiple visa, pwede tayong pumunta ng China by ourselves. Dahil ako personally, tinanong ko talaga yung China na kung pwede ba akong bumala doon mag-isa. Or yung immigration rather, tinanong ko talaga doon sa office desk,
habang nag-a-apply ako for multiple, pwede akong gumala mag-isa, and then they said yes. Although yung ating paper is requested by employer or requested by accompanied by employer, but we are allowed to go to China para gumala. And I'm so happy nga na ito na yung chance natin, or ito na yung chance ko na makagala. Ang problema nga lang is ako lang mag-isa. So as this moment, pinapamiliarize ko pa yung mga lugar na pinupuntahan namin para magpunta ako doon, kayang-kaya ko na. Since nga na pagdating natin doon, walang internet at iba yung mga apps na ginagamit nila, which is Chinese. At ibang app din yung ginagamit nila sa mga payments, which is WeChat. Samantalang dito sa Hong Kong ay ginagamit ay Alipay. So at first, magpunta ka doon parang ang hirap kasi nga wala talagang mga anything, wala kang mapapanood, walang YouTube, iba yung ano nila. Pero masasanay ka rin.